Mapapauwi na ba si dating presidential spokesperson Harry Roque mula sa Europe? Ang sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, dininay ng Netherlands yung asylum request ni Roque. Pero alam niyo itong si Roque, nire-refute niya yung statement ni Justice Secretary Rimulya at ang sabi niya ay fake news daw itong statement na to. Ang asylum ay isang proteksyong ibinibigay ng isang bansa sa taong umalis sa kanyang bansa dahil siya isang political refugee. So, kung bigyan ka po ng asylum ng isang bansa, doon ka magstay dahil under attack ka raw sa iyong sariling bansa. Ang denial ng asylum ni Roque ay big step para mapauwi siya dito sa Pilipinas, lalo na't may kinakaharap na siyang criminal case dito sa ating bansa. Umaharap siya sa qualified trafficking case na nagmula sa kanyang alleged ties daw doon sa isang Philippine offshore gaming operator or POGO sa Porac, Pampanga. Kasama niya po sa kaso na yan si Cassandra Casiong. Pero alam niyo doon sa wording ni Secretary Rimulya ay mukhang deportation or sure route yung gustong tahakin ng Philippine government sa pagpapauwi dito kay Harry Roque. Kasi sabi ni Rimulya, hintayin na lang daw makancel itong passport ni Roque. Kasi syempre kung walang passport, walang legal basis itong dating presidential spokesperson para manatili sa ibang bansa. Therefore, pwede na nga naman siyang ma-deport. At ang cancellation ng passport ni Roque ay magsisimula sa ating bansa dahil isang local court ang pwedeng mag-utos na kanselahin ang pasaporte ng dating palace spokesperson. May isa pa sanang option, yung extradition request, yung dadaan ka dun sa legal proceedings doon sa isang bansa para mapauwi yung isang tao. Ganyan yung ginawa natin kay Arnie Teves, pero nakita niyo naman yung nangyari, di ba? Nanalo yung Pilipinas, nabaliktad, hanggang sa dulo ay umasa na lang din sa deportation ang Philippine government para mauwi itong si Teves mula sa Timor-Leste. Back to Roque, di kung makakauwi na po siya ay haharap na siya sa korte at sasagutin niya na yung mga binibintang sa kanyang alegasyon na may koneksyon doon sa kanyang alleged ties sa POGO doon sa Pampanga. At syempre malaki yung chance na makukulong siya dahil non-bailable po ang qualified trafficking. Although, pwede pa rin naman silang mag-file ni Cassandra Ong ng petition for bail. Kung meron pa po kayong gustong pag-usapan, you can download Rappler Communities app and join the Justice and Human Rights channel at pwede po tayong mag-usap doon.